Itong inyong Tia Deli. Basta ako noon, naglalaba ako, tatakbo na ako. Tiyadili na, makikinig na tayo. Tunayan nga sa amin, pag ganyan na oras na ng programa niyan, di walang mga radyo yung mga kapitbahay namin, tatakbo na sa amin. Inaapura ko yung aking pagtatrabaho dahil ako makikinig na ng kanyang programa. Kumusta, mga ginigiliw kong tagapakinig? Narito It became, I think, some kind of a habit for radio listeners na at this time, ito ang pakikinggan namin. Pag meron kang palaging naririnig, araw-araw, gabi-gabi, no? At through the years, ilang henerasyon ang pinanganak, lumaki, tumanda, naririnig pa rin ang boses na yan, consistently nandyan siya, pagtitiwalaan mo yan. Pero itatanong mo, bakit si Chang nagtatagal? Kung wala kasing nagtitiwala na sa kanya, palagay ko, matagal na rin siyang nawala. Tapat siya sa kanya mga tagapakinig. Mahal na mahal ni Tia Deli ang tagapakinig. Kaya hanggang ngayon, si Tia Deli mahal ng tao. Kaya nag-survive siya ng napakahabang panahon. Sabihin lang, umagapay siya dun sa takbo ng buhay ng ordinaryong taong Pilipino. Grade 3 pa na ako noon nang nakikinig ako ng kanyang programa na Ang Iyong Tia Deli. Sa araw-araw, yun ang sinusubaybayan ko. I don't think there's anyone on Philippine radio today that has the same staying power as Tia Deli. Taglay niya ang pinakamahabang alaala na ating maaaring tanungin o takbuhan kung kailangan nating maunawaan ang kasalukuyan para siyang sinulid na nagtatahi ng ating nakaraan sa ating kasalukuyan. At maituturing natin na ang hinabi niya ay isang paraan ng pagtanaw o pag-unawa sa kasaysayan ng ating bansa sa ika-20 siglo hanggang sa panimula ng ika-21 siglo. Sa radyo ng araw, kinakailangan palagay ko mag-umpisa ka bilang mga awit. Nag-DJ ako at saka naging singer din. Ewan ko, ba't nagugustuhan nila? Ito po ang kasaysayan sa mga liham sa inyong Tia Deli. Siyempre, medyo bata-bata pa ako, no? Sabi ko, ako magka-counsel? Oo, kung gano'n, ano gagawin ko? Aba, di sabihin mo kung ano nasa isip mo, opinion mo, that's your opinion. Ang buhay ay tulad sa isang awit lamang. Ngayon, pinag-usapan namin kung anong maging pangalan ko. Dahil then, I was known as Deli Magpayo. Sabi ko, siguro mainam Tia Deli. Tia Deli ko, ang aking pagdaing at ako'y... Sabi ni Halbawi, no, that's too old for you. Gusto niya Ate Deli. Sabi ko, hindi. Sa mga Filipino, mas pinakikinggan yung Tia kaysa sa ate. Mabuti naman nag-stick yung Tia. Tingnan mo hanggang ngayon. Mag-86 na ako, Tia pa rin, di ba? Giliw mo'y nagtakbo, hintayin mong magbalik ang tanging payo ko at kung talaga. Marcelo, edi tinapon kami sa kalye ni Marcos. Wala kaming trabaho, nagpalipat-lipat kami ng himpilan. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak. Nung magbukas uli, kinuha ako ng ABS-CBN. I came back here. Open arms naman, tinanggap nila ako. Pag nakaboard ako, tumatawag dito Switzerland, Israel, lahat. Pagka narinig ako, ang una sasabihin, buhay pa ba yan?
Yun ang sinasabi nila. Dinggin mo Tiade. Bihira yung tumatagal na ganon hanggang ngayon. Isipin mo, yung mula dun sa mga lolo't lola na nabuhay nung 50s, no? Yung mga anak at apo noon nung 60s, at yung mga apo na sa tuhod pagdating ng 70s at 80s, minana yung pagpakikinig kay Tiadeli. Mayroon siyang inner force to go on the air. May dedication siya sa mga tao. Ano man trabaho, palagay ko kung matyaga ka, tatagal ka. At saka if you love your work will love you. Yung kanyang dedication to her job, to her craft, no? Importante yon eh. Lahat sabi ko nga preparado, no? Preparado si Deli. Hindi mo siya pwedeng mahuli. Kaya paglabas ng programa ng Tia Deli sa radyo, very professional. Yung script niyan, kung meron siyang babasahin, binabasa niya bago at para matiyak niya na tama yung kanyang pagbigkas, tama yung kanyang sasabihin. Bumabagyo, nawawalan kami ng ilaw. Akala namin, ay wala tayong recording, bumabagyo, walang ilaw. O pagdating doon, naka-ano kami, mga spotlight na ganyan, ilaw. Hindi yan nahuhuli sa programa niya. 1 hour at least before the program, nandyan siya. Lahat ng mga mali, maski sa sarili niya, pinipilit niyang ituwid lahat yun. Yan maski na mayroong mabigat na problema. Ang trabaho niya, hindi niya pinababayaan. Ang drama ko alimbawa, Biyernes ire-record, Lunes preparado na scripts, lahat. Ngayon may mga, dahil na siguro magagaling talaga artista, nagre-recording na sila ginagawa pa ng script. Tuloy na pinauunlad ang sarili sa pamamagitan ng pagbabasa, pag-aaral, na ginagawa niya hanggang ngayon. Updated siya. Siya ang taong na nakita ko na ang tingin ko sa kanya, alam na niya lahat You can discuss anything under the sun sa kanya, no? Pagka meron siyang mga duda, hindi siya sigurado, nagtatanong siya. Signs ng yung taong hindi tumitigil ng pagtuklas ng karunungan, hindi ba? Pagka wala ako sa radyo, listener ako, observer, hindi ako talker. Pantayang tumingin sa mga kasama niya sa drama. Hindi yan, como kami, close kami, malamang ako, hindi ganun yan Para pantay-pantay ang makita. Kung didisiplinahin niya yung ibang mga kasama namin, pati kami na close sa kanya. Wala siyang special treatment sa amin pagdating sa disiplina. Pag galit sa'yo, magagalit sa'yo yan. Pag gusto ka niyan, ipakikita sa'yo. But she never keeps anything. Pag nasa loob niya, sasabihin sa'yo. After that, wala na, magkaibigan na kayo ulit. Ganyan si Deli. Very professional. Siya yung nag-survive all these years because of the practicing of good ethical values. Yung integridad, napakahalaga sa kanya noon. Principle, yun ang matatawag ko sa kanya. Tapos halimbawa, pagagawan siya ng isang komersyal. Pagagawa mo sa akin yan, hindi credible yan. Ito edad ko ito, hindi na ako pwede sa ganyan. Lahat ng sinasabi niya, totoong nangyayari. Magsasabi siya ng mga pagmamahal sa mga tugtuging Pilipino. Tapos magpapatugtog ka ng mga foreign music. Siya, hindi. Talagang siya, pag sinabi niyang gano'n, yun talagang ginagawa niya. Yan ang kakantahin ko. Hindi ka na ba nagsawa sa kantang English? Kumanta ka naman minsan ng Tagalog. Pakinggan mo ang kakantahin ko at mahihimbing ka sa... Halo nga.